ang bagay na ito. Kawili-wili? Okay. Gusto kong gumawa kayo ng donut para sa akin. Mais. Ito Ore. ang magiging pinakamaitim na donut. Ano ba ang hindi mo gagawin para sa iyong mahal na apo? Sa tingin ko, napaka-convenient at mabilis magluto ng donut gamit ang isang espesyal na aparato. Kailangan mo lang ibuhos ang Oh, masa. sige. Kaya ko yan. Makulay lang ang mga donut ko kasi mas masaya yon. Red Daughter, napaka-mapangarapin mo. Oo, masyadong marami ang sipon. Tingnan mo kung ano ang dapat na tunay na donut. Maitim sila, pero malamang masarap. Ang itim ay pinakamahusay na pinagsasama sa pula, kaya bubuhusan ko ng pulang glaze ang mga donut ko at maglalagay ako ng kaunting puti sa ibabaw. Ngayon na. Oh, Sweet friend from my salsika sumandayda. Salamat sa panonood. Tulungan mo ako. Dalhan mo ako ng malalim na plato ngayon din. Ibubuhos ko ang strawberry syrup dito. Perfecto. Hinay ko ang buhangin. Tingnan mo kung para saan ito. So ito surusin mo ba maxing and mites to go ito? Paano ko naman tinatakot ang Bilisan isang mo! matandang Pigilin babae mo! ng ganon? Tara na, syrup lang yan. Sans bra and super sa kaferan sa gap mouth. Gusto ko. Hindi lang masarap ang lasa niya, kundi maganda rin, hindi ba? Oo, mukhang astig ito. Kung dinala nila sa akin yon, paano ito mawawala? Naman. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng normal na donuts. Una, wala talagang dahilan para gawing itim ang mga ito. At para sa ganda, sapat na ang kaunting pulbos na asukal. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ang kagandahan ay ang aking mga donuts. Tignan mo lang sila at siguradong giginhawa ang iyong pakiramdam. Pero para maging mas masaya pa, bakit di magdagdag ng makulay na sprinkle? Pero una, kailangan mong buksan ang garapong ito. Tara na! Oh, Rebecca. Pinuksan mo nga ang garapon. Ngayon tingnan mo kung gaano ka nakasaya. binabasa mo ba ito? Tamaral tayo sa niya ang mga donuts. Margot, oras na para pumili ng panalo. Pagsimula nilang gumawa ng Sa donuts, sarili niyang estilo, mukha kang medyo nakakatakot, kaibigan. Sa totoo lang, napakasarap nila at hinahanap pa kasama ang sirap. Magandang ideya iyan. Lola, susubukan ko na ngayon ang mga donut mo. Hindi ako magsisinungaling. Medyo okay lang sila. Masyadong simple. Pero ang mga donut ni Rebecca mukhang mas interesante. Sana masarap din ang lasa nila. Ito ang pinakamasarap na donuts na natikman ko. Ikaw ang panalo. Oh, mahal din kita, Margot. Oh, ano? Tigilan mo na bang takutin ang matandang babae? Sa round na ito, kailangan mong gumawa ng cocktail para sa akin. Masarap at maganda. Sige. Walang problema, mabuti. sabi isa sa mga option ay gumawa ng cocktail mas pinakagusto ni Margot. Halimbawa, Marga magsimula sa toxic waste candies. Pero hindi ko kailangan ng mga lollipop mismo. Kailangan kong gawing likidong masa ang mga candies na ito. Sa pangkalahatan, kailangan kong tunawin ang mga ito. At perfect joy! Ngayon ay oras na para idagdag ang candy na Skittles. Wow! Gawin na natin ito. Walang pag-aalinlangan tungkol dito. Gustong-gusto nilang lahat ang mga matamis Mga na ito. girl to daw pagkulay ayon sa kulay upang saiktawa sa mga dati na maipamahagi sa iba't ibang kulay at masarap na mga tasa. At ngayon, oras na para sa Sprite. Ilagay na natin ito. Palang bisan ka baka ang cocktail. Kaya lang halos imposible na itong buksan. Gagamitin ko ang hairpin para dito. Gutom na ako! Paano? Ano? Hand sweep. Kawawa naman si Rebecca. Ayos lang ako. Naligo lang ako ng Sprite. Pero hindi lang iyon. Anong klaseng cocktail ang walang whipped cream? At konting candy ay hindi makakasama. Tada! Handa na ang aking obra maestra. Ang galing mo. Pero nahuli ka. Ang mga cocktail ay hindi talaga masustansya. Kailangan ni Margot ng mga bitamina, kaya dapat maging kapaki-pakinabang ang cocktail. Ang mga bitamina ay karamihan na sa Huwag nang gulay, tanongin kaya ang boss bakit mo. hindi na lang gumawa ng gulay na cocktail? Ang bango nito? Sigurado akong matutuwa talaga si Margot.
Duda ako dyan. Magsisimula Duwag na ang ako mocktail, maggawa. Grace, yung strawberry syrup. Awas ko ito sa baso. Pero may mas maganda. Bigyaw sa gagamitin ng spray na aayusin ko ng kaunti gamit ang berdeng syrup. Grant, kailangan ko ulit ng tulong mo. Kumuha ka pa ng whipped cream para sa akin. Balang araw, dudurugin ko ito. Ang creepy talaga. Hoy! Akin pa rin ang cream na yan! Sige, Akira. Tama ang lahat ng ginawa mo. So nagbibiro lang sila. Panghuli, lalagyan ko ng cream ang cocktail. At syempre, bakit hindi ito palamutian ng isang mata ng At ang marmalade? kinalabasan ay maganda. Margot, piliin mo kung aling cocktail ang panalo. Lagi talagang orihinal ang kay Wednesday. Tingnan nga natin. Ang sarap Ako ng ito, cocktail Callie mo. McCormick. Ang marmalade ay parang cherry sa ibabaw ng cake. Mas eksakto, parang mata. Lola, pinaghalo mo na naman ba ang lahat ng gulay? Alam mo, hindi ko talaga kayang kainin ito. Ble, ang sama. At ang kapatid ko ay nakaisip na naman ng isang bagay na astig. Subukan nga natin ang lasa. Kamangha-mangha! Rebecca, nanalo ka na naman. Huwag kang mag-alala. Huray! Balang araw, susuwertehin ka rin. Sorprendihin mo ako ng masarap na pasta ngayon. Sige. Anong mga kuruk? Meron akong dalawa, oh. Oh, pasta? Ay, sige. Uy, naku, walang mas madali kaysa magluto ng spaghetti para sa aking apo. Paano ko malalaman kung mainit na ang tubig sa kaldero? May kamay na tutulong sa akin. Huwag itong ulitin sa bahay dahil hindi nito nararamdaman ang init. Kahit na, hindi pa rin ito kaaya-aya para dito. Ang pre-made na spaghetti ay nakakasawa. Bakit hindi ko ito lutuin? May hurry na ako? Oh, ngayon lahat ay may harina na. Huwag sumigaw. Hindi sinasadya ni Lola. Kailangan natin. Hiringin mo, Zaysa. At redbadwi ikalang ano irigaga may hilaw na itlog. Oh. Daw si halo ding mabuti. Yahan, dyan ang pundasyon. Manahon na para kulay ng mesa. Pre-fine makulay ang spaghetti. Susunod, kailangan mong irolyo ang masa gamit ang espesyal na makina. Sige. At pagkatapos ay hiwain ito para maging spaghetti mix. Kaya malapit nang matapos ang aking makulay na pasta. Sigurado akong ang hilaw na spaghetti ay maaring maluto gamit ang pag-ibig. Hindi ka naman Wala maging akong kompleto. makitang Dahil sa kahit ano, sikreto. Rebecca. Sobra ba ang ketchup na nilagay ko? Hindi po, Lola. Ni hindi ko man lang ito binuksan. Oh, at mayroon akong takot. Ano? Ano? Miyerkules. Anong klaseng Tingnan mo, palabas to? karaniwan. Oh, Tingnan Rebecca, mo. salamat sa napkin. Pwede ko nang ituloy ang pagluluto ng pasta. Sige. May kaunting pagmamahal ka bang maibabahagi? Ketchup sa spaghetti. Sarap, pero nakabagot. Alam mo ba kung paano gawing mas kawili-wili ang spaghetti? Kailangan nating kulayan ito ng itim. Kinikalal-kiniwala sa nakakatuwang ideya. Bakit hindi bigyan ng takot ang aking bahagi gamit ang ketchup at mata? Gusto ko ang ideyang ito? Isa pa ay ang gawin kong makulay na pasta. Sana magustuhan ito ni Margot. Maganda. Ha ha ha. Wednesday, itigil mo na ang pananakot sa akin. Ang pagkain, interesante na naman kaibigan. Hindi ito pasta. Si Lola, pero gumawa siya ng klasikong spaghetti na may ketchup. Masarap ito. Ano kayang naisip ni Rebecca? Sana hindi lang maganda ang mga spaghetti na ito, kundi masarap din. Kaya, sinusubukan ko lalo na... Para sa iyo. Rebecca, gusto mo bang kunin? Nagtatrabaho ako. Isang beses muntik ko nang makalimutan, dala ko pala ang isang hairpin lalo na para sa'yo. Sa palagay ko, babagay ito sa'yo ng Hindi ako maigi. nagsusuot ng mga ganong bagay. Naku. At sa pagkakataong ito, ihanda mo ako ng Caesar salad. Sige, madali lang. Marunong akong magluto ng mga salad. Susubukan ko. Para sa Caesar, ang mahalaga ay huwag tipirin ng repolyo, konting manok, at syempre, mga tinapay na crackers na masyadong matigas para sa akin dahil masyado silang makunat. Grated cheese sa ibabaw. Gustong gusto ito ni Alam Margot. ko, nanay. Gagawa ako ng pang-spring na regalo para kay Margot. Hindi ito magiging Caesar, kaibigan. Sa tingin ko, magugustuhan niya ang mga nakakain kong mga bulaklak sa mahabang tangkay. Kapayapaan. Listy, tingnan mo! Ang ganda ng ideya! Walang masyado. Heto ang ideya ko. At talaga namang cool ito. Gagawa ako ng salad diretso sa sile.
Ilalagay ko ang lahat ng sangkap doon. Siguruhin gawing dila ang pipino at gagawa ko ng mga mata mula sa olives. Tingnan mo kung gaano ka-cute ang palaka na nakuha ko. Tingnan natin ang inihanda mo ngayon. Rebecca, nakagawa ka ng isang talagang cool na bagay, pero parang karaniwang gulay lang ang lasa. Ang lola mo ay marunong magluto ng masarap na Caesar. Ngayon ay hindi ito naiiba. Napakasarap! Wednesday, mga olive ba yon? Hindi ko sila matiis! Lola, congratulations sa iyong tagumpay. Aba, sa wakas! Ang tagal kong naghintay! Maraming salamat. At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Alam kong gawin yan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa. Magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpasya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Oh, napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng napatunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kakailanganin ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ng tubig sa kaserola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy. Masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayunpaman, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Oo, nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Ayos lang ako. Ayun na! Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Oo, maglalagay din ako ng mantika. Andy, huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karne sa kawali at iprito ito. Wow, namangha. Tara na! Syempre. Kaya ko rin gawin ito. Siyempre, Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na hagis. Sobrang galing. Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi! Hindi. Nahulog ito sa sahig. Oo. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Baka hindi niya mapansin. Oh my God. Hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Ang bango. Salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko. Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito, katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maaari mong tikman ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Tingnan mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna.
Nanalo ako? Huray! Panahon na para kumain ng panghimagas? At gusto ng bata na kumain ng ice cream. Alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado! Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige. Ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Oh, mag-ingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola. Iyan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng Lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Hindi talaga nag-work? Nakaipit ang sorbetes? Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakatawa yan! Malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong-gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na Skittles na candy, isang sugar straw para sa kagandahan, at ilang Oreo na cookies. Lola, papayagan mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Oh, ang daming asukal. Oh. Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda, pero ang magandang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at Skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't yakapin kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant. Gustong-gusto ng mga Frances na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh, Lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng Lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Kaya ko rin yan. Sandali lang at maghurno tayo. Magaling, Apo. Hindi ko sinasang-ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niyang masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing? Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong tsokolate nut paste. Masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Kay ganda at kay rosyado. Andy? Ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi yan! Napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant. Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang kahila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ang mga ito. Oh, anong bango? Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow! Mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Walang duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Salamat. Oh, alam ko Napakabait na iyan. Nagusto. Ano ang gusto mo, mahal? Pwede mo ba akong ipagluto ng cake?
yung siya ay nakabante na. Dapat walang problema sa paghahanda ang order mo para sa isang profesional na tulad ko. Kukuha kami ng bilog na hulma at puputulin ang gitna. Makakakuha tayo ng 3 patong. Bawat isa ay dapat nalagyan ng masarap na cream. Ang unang cake ay handa na at maaari na tayong magsimula sa ikalawang isa. Perfecto! Mamma mia, ang ganda! Kailangan na lang nating magdagdag ng pulot. Gawin natin ito. Binigyan ako ni Lola ng pulot. Naku, hindi pwede. Mas kailangan ko ito. Oh, mali ka! Oh, ibalik mo ng maayos ang honey. Ha! Ayan na! Naku, grabe! Oh! Nasaan ang pangako? Kailangan ko ito. Kamusta ang puti kong ngiti? Sige, magtrabaho tayo. Ngayon, ibubuhos ni Lola ang honey sa gitna ng cake. Oh! Ang ganda! At ngayon ang cream! Gawin na natin ito! I-decorate ko na! Sa palagay ko ay magugustuhan ito ng apo ko. Alam kong mahilig siya sa matamis, kaya idagdag ang paboritong gummy. Ha! Oh, ang sarap! Mas mabuti talagang may papa. Naku, hindi ko mabuksan. Baka sakaling makatulong ang ngipin ko. Sige na, nowhere car na. Okay, may nakita akong medyas. Ingat ka! Oh, sandali, mahal! Bubuksan ni Lola ang lahat! Kita mo? Walang anuman! Oh, salamat, Nana. Ang galing mo talaga. Sa tingin ko, mas masarap ang haba-baba kaysa pulot-pukyutan at strawberry ang flavor nito. Hindi rin bisuwarning medyo mispersibish niya wating for may bula ko. Ang sama naman Ngayon, yan! ilalagay ko rin ng bubble gum ang paligid ng cake ko. Magiging makinis at maganda ito. Nakita ko laging ginagawa yan ng nanay ko. Ngayon, lalagyan natin ng label ang cake na ito. Tignan mo, astig, isang haba-baba cake. Tama ka. Imbes na honey, mas mabuting gumamit ng masarap. Gagamit ako ng syrup. Alam ko na lahat ng bata ay gusto ito. At mula sa candy, gagawa ako ng makulay na dekorasyon. Iikot ito sa paligid. Oh, kamusta ang label ko? Skittles yan at nakakain. Bravo! Sige, kain na tayo. Ang daming masarap na pagkain dito at sobrang gutom na ako. Oh, nakasulat Skittles. Tingnan natin. Oo, napakaganda nito. Maraming salamat. Ay, ginutuloy na sarap. Ito ay kasing sa lola ko. Medyo interesante yon. Pukyutan ba yan? Ayos yan. Hindi naman masama. Gusto ko ito. Oh, at may marmalade. Nice, pero gusto kong subukan ang ikatlong cake. Mukhang haba-baba. Wow, may bubblegum ba sa loob? Tingnan mo, magpapasabog ako ng bula. Ang saya! Well, oras na para pumili ng pinakamahusay. At ito ay si ate. Ako, salamat. Ay! Mahusay na trabaho! Ano ang susunod? Naghihintay kami! Okay, ayos naman ako ng gingerbread house. Ano? Gingerbread house? Ayoko niyan. Ano yon? Siyempre gagawin ko yan! Mahilig si Lola doon! Nasa tamang lugar ka! May espesyal na para doon! Ang tindahan. Ito ang pinakamatulis na kutsilyo sa buong Inilabas. mundo. Ito ay... pusa prohugis sila at walang oras. Tinitingnan mo kung gaano kahusay ang hinaharap. Malapit na tayo. Oh, Alvin. Isama so, na natin Lola, ito. ano ka? Anong ginagawa mo? Oh, halos hindi ko ito mabuhat! Pinili ko ang pinakasariwang gulay mula sa aking apo dahil pinalago ko ito mismo. Hindi lang ito malusog, kundi kamangha-mangha at masarap. At mas mabuti kaysa sa iyong mga matatamis. Gagamit tayo ng cheese at espesyal na kutsara para ilagay ito sa plato. Ayan, perfecto. Ngayon, ipapahid na ito. Maganda! Oras
Oras na para sa mga karot! At narito ang pipino para sa broccoli! Tingnan mo yan! Perfecto! Bakit pa mag-abala kung maaari mo Gumamit naman... ng cookies at Nutella. Hindi mo kailangang maghuno ng kahit ano, isawsaw lang sa Nutella at idikit. yan sa isang plato. Okay, mukhang ayos na ito. Ngayon ay idedekorasyon ko ito ng marshmallows. Yippee! Nakalimutan ko i-preheat or hat ang aking burner. Ayos yan, pero kailangan nating mag-ingat. Naku, ano ang nagawa ko? Nasunog ko ang bahay? Naku, ang sama. Hindi ito uubra. Sandali lang. Hindi papayagan ng chef ang apoy sa kusina. At narito na ang truck ng bumbero. Papunta na ito. Oh, whipped cream. Sana makatulong ito. Salamat, chef. Jata, palaging handa at kontrolado ng chef ang lahat. Oras na para ilagay ang gingerbread house ko sa platform at lagyan ng cream. Oh, ang ganda! Ang tanging kulang na lang ay candy at lollipop. Kaya't simulan na natin ang dekorasyon. Oh, bravo! At ang huling haplos. Ang astig talaga! Handa na tayo, bata. Wow, ano yan? At ano ito? Sa tingin ko, ang teddy bear lang ang nakaligtas. Hindi yan ang Coop. Gumawa si Lola ng bahay mula sa mga gulay. Oy, sforgider si sa imahe ni ate at forain cursiw pero ang lasa ay nakakasuka. Ito ding gingerbread house ay eksakto kung ano ang gusto ko. Tuwing charity feeling ay warming candies. So where is si Visto? Yung sarap? And may lollipop? Yung galing? Ito ay kamangha-mangha. Panalo ang tindahan. Kamangha-mangha ito. Hallelujah! Narinig mo yon? Siyempre. Oh, siya! Tapos ka na ba, baby? Isang minuto. Tapos na. Gusto ko ng burger. Napakadali nito para sa akin. Oh, fast food na naman. Hindi yan malusog. Sig, nabarto ka sa atamang lugar. Mayroon akong kahon ng berdeng donuts para sa ganitong pagkakataon. Pwede nating gamitin ito kapalit ng buns at hindi na natin kailangang magluto. Hatiin mo lang ito sa gitna at magiging astig ito. Lalo na kung maglagay ka ng chocolate bar doon. Oh, tama. Sobrang laki kaya kakainin ko ang konting sobra. Ayos! Ngayon ay maglalagay tayo ng gummies sa ibabaw at babasain ito ng chocolate syrup. Ayos! Oh, ito ay isang sugar bomb. Pretty burger, kunabunin sling magkakas ang kulay na buns na may pampalasa at puputulin ito sa mga piraso. Hingain sa kurwar patty, blotchy giniling na karne. Gumulong at ilalagay natin ito sa kawali. Pinipisil gamit ang espatula at tinutiyak ang tamang hugis. Ang natitira na lang ay hintayin natin na maluto ang karne at kapag luto na, ilalagay natin ito sa tinapay. Yar, Lioness go to Katis and go to Sinits. At ilang masasarap na cheese streaks mula sa mga kaibigan. Yes, Vavanelli's tomato sauce and easy. Wonders to ready sa burger. Oh! Kumusta ang tinapay ko, chef? Ay, ang tamis naman. Wala kang laban. Tiyak na magugustuhan ng apo ko ang disenyo ko. Maglalagay ako ng sariwang salad at hugis-pusong cutlet sa loob. Kahit anong sabihin mo, kailangan mong magluto ng may pagmamahal. Pipino, kamatis, tapos na. Oh, kailangan mong huminto. Nagawa natin! Ay, tama. Eto na. Ay! Ang sarap tingnan ng burgers. Uumpisahan ko na itong isa. Oh, medyo kakaiba ito at may tsokolate sa loob. Hindi, parang ayoko itong kainin. Umektin mo rin din sa kukulay na sto.
Nisip kong gawin silang isa sa tatlo. Napakatalino ng ideyang iyon. Oh, ang sarap nito. Gustong gusto ko ito. At ang natitira na lang ay burger galing kay lola ko. Tignan natin. Oh, ang cute nito. Oo, at talagang napakasarap nito. Ikaw ang nanalo, Lola! Nanalo ako? Oh, maraming salamat, baby! Ito ang pinakamagandang parangal para kay Lola! Wishers, Ngayon, gusto ko ng waffles. Gagawin mo ba ito para sa akin? Huh? Siyempre, waffle. Simulan na natin. Kailangan ko ng jelly. Ibuhos ito sa mangkok na may mainit na tubig. Paghaluin ang lahat. At ang buong masa ay dumikit ng mahusay. Ngayon, kunin natin ang yumanig bakal. Oo! Hindi ito kasya. Pero sakto lang ang silicone mold. Ibuhos ang ating jelly sa halo. Ganyan lang. Ano sa palagay mo, Lola? Sang kakaibang recipe? Well, hindi ko masasabi iyon. Nakagawa ako ng kahanga-hangang jelly waffles. Tingnan mo ito. Oh, talagang nakakaintriga. Ngayon, ang pinaka-pinagagalak na bahagi. Kailangan ko ng kulay na tsokolate. Tinunaw namin ito sa isang water bath. Kapag natunaw na natin ang lahat ng berdeng tsokolate, isawsaw natin ang waffle dito. Pero hindi nang lubusan. Ilagay natin ito sa plato. May naaalala ka ba sa ganito? Oh, alam ko kung ano ang kailangang idagdag. Kuhanin natin ang natunaw na tsokolate at ilagay ang mga patak ng tsokolate. Ganyan lang. Ngayon, siguradong magmumukha na itong pakwan dahil magkakaroon ito ng mga buto. Kita mo? Oo, mukhang perfecto ito. Oh, ang ganda. Ma-appreciate ni Sophie ang aking pagiging malikhain. Pero gagawin ko siyang mga klasikong waffle at mas magiging masarap ang mga ito para sa kanya. Naihanda ko na ang masa. Ibuhos ito sa waffle iron, pero kalahati lang. At ngayon kailangan ko ng kakao. Ibuhos ito sa natitirang halo ng masa. At ibuhos ang tsokolating masa sa kabilang kalahati ng waffle para maging tsokolate at vanilya ang waffle. Isara ito ng ganyan at maghintay, syempre, na maluto ito, chef. Anong tinitingnan mo, ha? Ngayon kunin na natin ang waffles. Oh, ang bango. Wow, Lola, ang galing niyan. Salamat, chef. Ngayon, ilagay natin ang waffle sa plato. Ibuhos ang pulot sa ibabaw. Ngayon, ikalat ang mga presa. Ang ganda. Gusto mo ba ng presa? Itinanim ko ito mismo. Oh. Danny, gusto mo ba ng ilan? Diyos ko, Danny. Oh, pwede bang ito ay isang stub? Ang aso ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Oh, ito ay mga stub. Salamat, Lola. Anong mga galaw ang ginagawa nito, Ginoo? At mukhang handa na ang aso. Ibuhos ito sa waffle iron. Oh, hindi. Yan lang ba? Ano ang gagawin ko? Salamat. Tama yan. Kaya kong gumawa ng donut waffle. Ew, Danny. Waffle yan. Donut ba ito? Oh, well, Sophie. Sige, subukan mo na. Sige na, mahal. Wow! Ginawan niyo ako ng mga waffle? Well, halos. Tingnan natin kung ano ang... na. Ano yon? Donut ba? Subukan natin ito. Sandali, parang donut ang lasa. Anong nangyayari dito? Gusto ko ng waffle, pero masarap ito. Wow, malasa sa waffle at vanilla. Masarap. ano ba yan? Ang mga strawberry ay... At ito ay tsokolate at... Oh, Lola, gusto ko ito. Ang sarap. Ngayon, ano yon? Hindi pa ako nakakita ng biro. Sinabi ko na sa'yo dati tungkol sa waffles. Nakakatawa sila. Masarap. Astig. Gusto ko to. Pero sino ang nanalo? Bigyan mo ako ng sandali para mag-isip. Sa tingin ko mas gusto ko ang strawberries. Ang mga waffles na ito ang nagwagi. Oo. Sinabi ko sa'yo na ang aking waffles ang pinakamasarap, chef.
Sinubukan mo ang iyong makakaya. Tatapusin ko na ang aking drawing ngayon. At heto na. Gusto ko ng in-scrambled eggs. Hindi naman yung ganong kahirap. Pwede ka nang magsimula. Maganda ang ideya. Magsimula na tayong magluto. Kailangan ko ng ilang itlog. Ang pakete. Sige na. Bakit hindi ito gumagana? Sige na, itlog. Buksan mo. Oh, lahat ng itlog ay basag. Oh, hindi na tayo dapat gumawa ng scrambled eggs mula ngayon. Oh, tama. Ginamit ko ang paboritong matatamis ni Sophie. Gustong-gusto niya ang marshmallows. At kung natunaw, kamukha nila ang puti ng itlog. Sige, magsimula na tayo ngayon sa gamit na air dryer. Napakagaling na trabaho. Handa na. Kailangan ko na ngayong gumawa ng pula ng itlog. Well, magiging dilaw itong oga-guga. Perfecto. Kita mo? At ngayon, syempre, hindi ko kakalimutang magdagdag ng asin sa anyo ng pop rod. Ang galing niyan. Madali lang lutuin ang mga pilay na itlog ni Dani. Totoo, maipapakita ko sa iyo ang masterclass. Binabasag namin ang itlog sa isang mangkok at hinahati ito sa puti at dilaw gamit ang cute na piggy. Oink, oink! Kapag ang lahat ng yolks ay nasa hiwalay na mangkok, ibubuhos naman ang puti sa dalawa, ang pulang pangkulay sa isang mangkok at sa isa pa. Berde! Ngayon, ihahalo natin ang lahat. Kailangan mo ring paluin ang mga itlog na pula. Siyempre, para dyan, kukunin ko ang batidor na ito. Oh, perfecto! Oo, ngayon, ibubuhos natin ang itlog na pula sa kawali at maghihintay tayong maluto ito. Pagkatapos, Sa protein sa isa. Kalahati ng panulat. Kita mo? Ngayon makukuha natin itong may kulay na tuntunin. Ngayon, syempre, kailangan nating hatiin ito sa mga piraso. Oo, matutuwa si Sophie. Hindi ko alam. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang gulay para sa dekorasyon. At syempre, ilang cherry tomatoes. Nakatulog na naman si Lola. Gumising ka! Gamitin natin ang napatunayang option, kaunting ingay. Tara na, gumising ka! Ano? Ano yon? Saan? Hindi ako natutulog. Hiniwa ko ang mga paminta. Ngayon, ilagay mo ang mga paminta sa kawali. At syempre, basagin ang ilang itlog sa bawat paminta. Oh, handa na. Ngayon, ilipat natin ito sa plato. Oh, perfecto. Naghanda na ako ng plato. Bon appetit, Sophie. Oh, nagugutom na ako. Ano to? Paminta? Hindi ko gusto ang gulay. Sige, subukan natin. Kadiri, Ngayon, subukan natin ang makukulay na roll na ito. Mukhang maganda. Suriin natin ang lasa. Oh my God! Ang sarap talaga! At naroon ang huling pritong itlog na naiwan. Ngayon, ito'y matamis na ginisang itlog. Kahanga-hanga. Wow! At meron pang Pop Rocks. Astig. Gustong-gusto ko ito. Subukan natin ang isa pa. Ano yon? Ang pula ng itlog ba ay gawa sa gum? Astig! Makakagawa ako ng mga bula. At ibinibigay ko ang panalo sa pinakamatamis na scrambled eggs. Hindi ako makapaniwala. Narinig mo ba Gagawin siya? ko. Halika! Tingnan natin sila sa likod. Magkaroon ng isang kawili-wiling bagay sa pagkakataong ito. ito ay isang milkshake. Bilisan mo at magluto. Ganun lang kasimple. Hindi ko kailangan ng gatas. Gagamit ako ng penta. Marami akong panlasa dito. Kumuha tayo ng Ives mold muna. Oh yeah. Ngayon ibubuhos natin ang penta ng iba't ibang lasa sa loob nito. Bawat hulma ay may ibang lasa. Ngayon kailangan ko ng super lamig na penta para magyelo ang yelo. Oh, ang lamig dito. Parang ang hirap pumasok nito sa akin. Kapatid, palabasin natin itong lamig. Lahat ay nagyelo. Nilalagay namin ang yelo sa isang malaking mataas na baso at pinupuno ito ng Sprite pagkatapos. Oo, tingnan mo ang mga kulay na ito. Ang ganda talaga. Oo. Ganda din sa'yo. Ang sarap! Gumuhit! Oh, mahal! Ayan ang nakuha mo. Gumagawa ako ng isang smoothie na gulay. Nilagay namin lahat ng pinakakapakipakinabang na gulay sa juicer. Magiging malusog ito. Broccoli, karot,
Ngayon ay may isang buong baso ako ng bagong katas na gulay. Kailangan ko ng isang grapefruit, syempre. Gumawa ng butas at ibuhos ang katas ng gulay sa gilid. Oh, maganda at malusog ito. Napakasarap nito. Ipasok ang straw at ibuhos ang natitira sa baso. Danny, kailangan mong subukan ito. Sige, Lola. Sana makayanan ko. Nakakadiri. Ayaw kong masaktan si Lola. Oh, Lola. Ang galing, di ba? Ikaw. Talaga? Salamat, Daddy. Pero tingnan mo ang ginagawa ni Chef. Oo, ipapakita ko sa'yo ang isa pang masterclass. Gagawa ako ng tunay na milkshake. Sa isang mixer, naglagay ako ng lahat ng asul na sorbetes, asul na berries, asul na syrup, at isa pang halo. Gagamitin ko ang timbang ng pink na ice cream, raspberries, at pink na syrup. Kailangan na lang magdagdag ng gatas sa lahat ng lugar at buksan ang mga blender. Oo. Siguradong masarap ito. Oo! Ibuhos ang milkshake sa mga baso at gayakan ng whipped cream, mga sprinkle ng nerds at takpan ng mga takip, gaya sa coffee shop. Ang ganda tingnan! Ilalagay ito ni Sophie at susubukan 2 milkshake sabay. Kita mo? Maganda at kapaki-pakinabang! Magaling, mahal. Oh, halika na. Kailangan niyang subukan ito. Bon appetit! Oh, wow, ang galing. Gusto kong magsimula sa ito. Mukhang gaya ng trabaho na kawili-wili. Pero ito ay seryosong labag sa kalooban. Subukan natin ito. Smoothie ng gulay mula kay Lola. Ayokong masaktan ang kanyang damdamin. Oh, Lola, masarap ito. Ngayon subukan natin ulit. May balbas na pre. Wow, ang galing! Talagang mas maganda kaysa sa vegetable cocktail. Wow! Well, gusto ko ito. At ano ang nandito? Isang buong helmet? Astig. Isuot natin ito sa ulo ko. At pwede ko ring pagsamahin ang 2 tsokolate sa isa. Ang galing. Ito ang milkshake na gusto ko. Kamangha-mangha ito. Alam ko na kung sino ang nanalo sa contest na ito. Yuhu! Alam kong magugustuhan ni Sylvia ang aking... Salamat!